Taong 2022, may isang dalagita na kasama ang kanyang ama ang nagtungo sa tanggapan ng mga otoridad kung saan doon ay naghain ng reklamo ang mga ito laban sa ninong ng dalagita. Sinasabing niyaya ng ninong ang dalagita na si alias Kate na lumabas at kumain, ngunit hindi niya alam na dadalhin pala siya nito sa isang motel at doon ginawa ang kahalayan. Sinasabing nangyari ito noong 8 ng Pebrero ng nasabing taon. Ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? Tunghayan natin ito sa mga susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Si Kate ay isang 16 na taong dalagita na minsang niyaya ng kanyang ninong upang kumain sa labas. Dahil sa kilala naman niya ang nagyaya sa kanya, pumayag siya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay dadalhin pala siya ng mismong ninong sa kwarto kung saan walang bintana at doon ay aangkinin siya ng isang halang ang kaluluwa. Ayon kay Kate, nung una ay hindi niya umano kilala ang nagyaya sa kanya dahil nagpadala lamang umano ito ng mensahe na magkita sila at kumain. Sa kagustuhan niyang makilala ang nagpapadala sa kanya ng mensahe, sinakyan niya na lamang ang trip ng lalaki at doon ay nalaman na nga niya na ninong niya pala ito. Noong nagkita umano sila, ang sabi ng ninong ay magdadrive-thru lamang sila, ngunit bigla umano siya nitong dinala sa bagong baryo sa isang motel. At doon ay sinabi nito sa kanya na masahihin muna siya nito bago sila umuwi, kaya naman pumayag na siya. Dagdag pa niya, pumayag siya sa ninong niya na pumasok sa kwarto dahil masama umano ang tingin nito sa kanya at ng mga sandali ring iyon ay tinatakot siya nito, kaya naman sa takot niya ay pumayag na siya. Ayon kay Kate, kumain umano muna sila bago siya hinalay ng kanyang ninong. Matapos umano niyang kumain ay pinaligo siya ng lalaki at sumunod naman siya sa utos nito, at nang minamasahe na niya ang lalaki ay doon na siya nito hinipuan at wala na siyang nagawa at pumayag sa gustong mangyari ng lalaki. Pinwersa umano siya nito kaya humantong sa pagkakataon na siya ay dinugo. Nang mga sandaling nangyari umano ang insidente ay halos kapapanganak lamang ng biktima. Matapos ang insidente, binigyan umano siya ng perang nagkakahalaga ng 1,000 at tinanggap niya ito dala ng pagbabanta ng lalaki. Dala ng takot, hindi agad siya nakapagsumbong sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, ayon kay Manny Gamo na sinasabing ninong ni Kate, hindi totoo ang binibintang ni Kate. Ayon pa sa kanya, si Kate ay hindi niya inaanak, bagkus ang may inaanak dito ay ang dati niyang kinakasama. Ayon sa kanya, noong una ay magpapamasahe lamang umano siya, ngunit dahil sa natukso siya ay nauwi sa panggagalaw ang insidente. Sabi pa niya, sinabi sa kanya ni Kate na kailangan nito ng pambili ng gatas, ngunit dahil natukso siya, dagdag pa niya, walang nangyari sa kanila dahil ng mga sandaling iyon ay may dalaw umano ang babae, kaya hindi nangyari. Ayon naman kay Kate, wala siyang period ng mga sandaling iyon at alam din iyon ng mga magulang niya. Batay sa insidenteng pinakita ni Manny para patunayan na hindi totoo ang binibintang sa kanya, doon ay napag-alaman na pumayag si Kate na maging kabit ni Manny. Iyon ay nakapaloob sa palitan nila ng mensahe at naging malinaw rin na tila tama ang pinahahayag ni Manny. Ngunit ayon kay Kate, ang mga mensaheng iyon ay dahil lamang sa hinuhuli niya ang pagkakakilanlan ng taong nagpapadala sa kanya ng mensahe at sinasakyan lamang niya ito. Ayon sa otoridad, may kasalanan din si Kate sa nangyari dahil sa halip na umiwas o kaya ay magpalit na lamang ng numero para hindi na ito makontak ng lalaki, ay sinakyan pa nito ang trip nito at nagpatuloy pa ang pakikipagpalitan ng mensahe.
Hindi rin umano sapat na rason ang kuryosidad upang naisin mo pang makipagkita sa isang taong sa tingin mo ay hindi nalapis na mapagkakatiwalaan. Dagdag pa nila na nang dalhin si Kate sa motel ay may pagkakataon itong humingi ng tulong o kaya naman ay tumakbo. Ngunit hindi umano ito ginawa ng babae kahit pa man tinatakot siya ng lalaki. Ayon kay Kate, nakikipag-areglo si Manny at sinabi rin ito sa kanya na bibigyan siya ng 5,000 ngunit hindi siya pumayag sapagkat ang nais niya ay makulong ang lalaki. Nang tanungin ni Kate kung nagpa-medical ba ito, sinabi nito na hindi sapagkat wala umano silang pera at kakayahan upang gawin ang bagay na iyon. Nang tanungin naman ng investigador kung anong nais gawin ng pamilya ni Kate laban kay Manny, ngunit sabi ng mga ito ay hindi nila alam dahil na rin sa ang nais nila ay magsampa ng kaso. Ngunit sa sandaling iyon ay di umano makatutulong ang mga investigador dahil sa dami umano ng butas na nakita nila sa nangyaring pagrereklamo. Ayon naman sa tatay ni Kate, mag-uusap na lamang sila dahil sa wala silang magagawa sa insidente. Sa huli, nagkasundo na lamang ang pamilya ni Kate at ang ninong nitong si Manny Gamo na mag-usap para maresolba ang kaso. Dagdag pa ng otoridad na parehong may kasalanan ang dalawang partido. Mali na pumayag si Kate na makipagkita sa lalaki kahit pa sa mensahe pa lamang ay mababakas na ang pagiging manyakis ng lalaki. Mali rin umano ang pumasok ito sa kwarto nang dalhin siya ng lalaki sa motel dahil sa umanong tinakot siya. Mali na nagpasindak siya gayong wala namang pinakitang dahas ang lalaki at hindi rin naman ganoon katindi ang pananakot nito sa kanya. Sa kabilang banda, mali si Manny na menor de edad ang naging biktima niya. Doon umano ay pwedeng makasuhan siya ng child abuse. Ngunit sa lumalabas na nangyari, tila may pahintulot din ito ng babae. Kaya naman walang matibay na ebidensya upang magsampa sila ng kaso at makulong ang lalaki kagaya na lamang ng ibig ni Kate at ng pamilya nito. Sa pananaw naman ng publiko, tila pera ang habol ng babae dahil ayon sa mga komento nila, tila nais niya ng halagang higit sa 5,000 na unang ini-o-offer ng lalaki. Sa istorya ni Kate, natutunan natin na huwag basta-basta sumakay sa trip ng ibang tao dahil hindi natin alam ang tunay nilang motibo. Sa puntong sinakyan niya ang mga sinasabi ng taong ito ay para na ring handa siya sa kung anuman ang magiging kapalit nito. Kaya naman dapat na maging matalino tayo. Batid ko na maraming pagkakataon na matindi ang ating kuryosidad sa mga bagay-bagay tulad ni Kate. Marahil ay nanaisin din nating kilalanin ang taong nagpapadala ng mga hindi magagandang mensahe upang maturuan ito ng leksyon. Ngunit bilang isang individual din, dapat alam natin kung papaano iiwasan ang mga ganito. Kung sa una pa lang ay alam na natin bastos ang mga mensaheng ipinapadala sa atin, hindi na dapat tayo makipagkita rito dahil hindi natin batid kung ano nga bang panganib ang naghihintay sa atin. Bilang isang individual din, alam dapat natin ang kahalagahan ng pagiging matalino at mapangmatsyag dahil nabubuhay tayo sa panahong puno ng makabagong teknolohiya. Kaya gamitin natin ito sa pansarili nating seguridad, hindi sa krimen o disgrasya. So ngayon, alam mo na ha?